Hey, what is up guys? This is Elton Chukino of Hobbies and Collection, and for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung problema or issues na na-encounter ko dito sa DJI Mini 4 Pro. So ano-ano nga ba yung problema na na-encounter ko dito sa DJI Mini 4 Pro? So I've been using this drone for almost 3 weeks at meron akong 6 problems na na-encounter dito. At yung mga problem na yon is na-raise ko na sa DJI. Nag-contact na ako sa support team at nasagot na nila yung mga katanungan ko. Una, ano nga ba yung issues ko dito sa Mini 4 Pro? So, pinakauna and not major, or it's not updates also, so but changes rather than changes. So, since the upgrade the RC controller, so we are using the DJI RC2, which is the OcuSync 4.0. So, ang problem dito guys, so as I mentioned before in my videos sa updates natin, so tinanggal nila yung isang Type-C connector. So, meron tayong for charging. So, ngayon sa RC2 control, so isa na lang siya. But in the RC1 or the controller ng Mini 3 Pro, dalawa to. So, merong cover to, tapos yung SD card, and then beside nun is the Type-C connector. And then the charging is nasa labas. So, yung Type-C connector na yon is actually importante para sa mga mag-isa na content creator, kasi we allow them na mag-record ng audio doon sa Type-C connector na yon. So as long as you have the Type-C adapter and the audio jack, pag sinaksak mo yon doon, makakapag-record ka ng screen na may audio. So yun yung tinanggal nila dito sa RC2 controller. So unfortunately, hindi na tayo makakapag-record sa RC2 controller. So yun yung isang problem ko na na-encounter dito sa Mini 4 Pro. So I'm not sure kung merong updates na pwedeng gamitin to, but I think upon discussing with the support team sa DJI, wala yatang built-in na makakapag-detect ng audio itong controller na to. Hopefully, they can fix it in the next firmware update. Sana merong makakapag-detect ng audio. But ayun, unfortunately for now, as shooting this video or discussing this problem, so na-encounter ko siya ngayon. So ayan guys, so that's the first thing. Second thing is, na-mention ko na makakapag-record tayo ng screen sa RC controller, which is the RC1 and the RC2. So both of them pwede tayong mag-record. So punta lang kayo sa top, swipe down nyo lang, tapos makakapag-screen record kayo. So ayun. Problem dito, bakit nga ba sinabi ko na problem siya? Sa Mini 3 Pro or the RC1 controller, doon meron tayong SD card. Here, meron ding SD card. But the problem dito sa RC2 controller, so pag magre-record tayo ng screen, it automatically save to internal storage. Kahit na meron kang sinalpak na SD card sa RC2 controller mo, hindi siya magsisave doon. So it will automatically detect the internal storage. Unfortunately, na-raise ko rin siya sa DJI support team, and they responded na automatically daw na-save siya sa internal. So hindi siya sa SD card. But hopefully, ma-fix din nila to sa next firmware updates, na pwede na tayong mag-save sa external, hindi na dun sa internal. Kasi yung internal natin is I think 20 plus gigabytes lang. So pag may update yung remote control, so I think ilan na lang yung free na storage natin. Third thing na issue ko sa RC2 controller or dito sa DJI Mini 4 Pro, yung offline maps. So we can download the offline maps. So for example, walang internet or walang coverage doon sa area na i-shoot natin. So I usually download the offline maps para updated yung location doon sa area na papaliparan ko. So alam ko yung area or updated siya. So once na nag-download tayo ng offline maps, it will automatically save sa internal storage. Hindi rin siya sa SD card. Kahit na meron kang SD card at kahit nalipat mo na yung storage mo to SD card, hindi pa rin siya doon masisave. So sa Mini 3 Pro na controller or the RC1 controller, pwede mong isave yung offline maps doon sa SD card. So here, hindi rin siya masisave directly doon sa SD card. So ayun, I already raised this up to the support team sa DJI, and then hopefully ma-fix din nila to sa next firmware update ng Mini 4 Pro. So pang-apat na issues na na-encounter ko dito sa Mini 4 Pro, it's not super issue or hindi naman siya major. So problem ko lang dito sa Mini 4 Pro, if you are changing the battery, you need to remove or unfold the propeller
So, hindi mo siya matatanggal yung battery ng naka-fold yung ating propeller. So, mahaharangan siya. So, hindi mo siya mapapalitan ng battery. Minor issues lang naman siya, but of course, nagagawa ko kasi sa Mini 3, sa Mini 3 Pro, sa Mini 2. So, nagagawa ko siya. Kahit naka-fold yung drone natin, napapalitan ko yung batteries. Kasi minsan, titignan ko yung battery, lobat pala. So, papalitan ko siya bago ko siya ipalipad. But of course, pwede rin naman natin gawin yun. So, i-unfold lang natin tapos papalitan. But basically, this is just some minor na napansin ko lang dito sa ating drone. Panglima na issues na na-encounter ko dito sa Mini 4 Pro is the cost-cutting material. So, I'm not sure if this is much durable sa Mini 2, Mini 3 natin na quality material, but I think parehas lang sila ng material na ginamit. Pero una kong napansin dito while unboxing this drone is, ayan, yung body niya. So I'm not sure if you can hear this, but nag-i-squeezy siya. So ayun, maririnig mo, ayan, oh. So ayan, ito, papakita ko sa inyo yung video ko dati. So ayan, pero ayan, oh, medyo, I'm not sure kung bakit ganun, parang squeaky. Ayan, oh. So squeaky siya. Yan yung video ko ng unboxing, tapos napansin ko siya kagad. So tumutunog to. So ayan, so yan yung panglima na issues ko. So well, it's just a minor issues, but I think part of the cost cutting kung bakit mas hindi ganun kamahal yung ating bagong drone na which is the Mini 4 Pro. And then the last thing, or yung pang-anim na problem na issues ko dito sa Mini 4 Pro is also connected to our RC controller. So dito sa RC controller, which is the same issue sa RC1, unfortunately guys, you cannot live stream using this new controller. So RC1, RC2, basta yung may screen na controller, hindi tayo pwedeng makapag live stream. As of now, they are only available kung yung gamit nyo is the RCN1 and the RCN2, which is yung kailangan ng cellphone natin. So sa app, sa DJI Fly app ng cellphone natin, available yung live stream. So unfortunately, hindi tayo makakapag live stream dito. And honestly speaking, gamit na gamit ko yun dahil minsan nagla-live stream ako, and I've been using that since DJI Mini 2. So nakakapag live stream ako. But sadly, sa RCN1, RCN2 lang siya available. So ayun guys, again, this is just some minor issues and some updates na hopefully some of them ma-fix nila in the next firmware update. And I already talked to DJI support team, and they already give me feedback na binigay na nila to sa kanilang relevant team or department na mag-fix. Hopefully in the next coming updates ma-fix to. So ayun guys, I'm just telling you this problem para aware kayo dun sa issues na to. So for me, those are the 6 issues na na-encounter ko dito sa DJI Mini 4 Pro. Again guys, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!